Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello, great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng linggo. Ayan. Yan, at ako po ang inyong kaibigan sa ere, ang inyong kakwentuhan sa buong mundo ng teknolohiya, ang inyong Voice Master. At ito ang AI Talks with the Voice Master, ang programang hindi lang nagkukwento ng balita, kundi nagpapaliwanag ng kinabukasan. Bago ako magsimula, nais kong pasalamatan ng Tarak Cafe. Ayan, Tarak Cafe dito sa Kabkaben, Mariveles, Bataan. At live na live tayo, no? At kung pakiramdam mo parang ang bilis ng takbo ng mundo, parang bawat buwan ay bagong AI, parang bawat linggo ay may bagong application, no? At parang bawat araw may bagong takot. Hindi ka nag-iisa. Artificial intelligence is no longer paparating pa lang, no? Artificial intelligence is already here. Yan. Ang tanong ngayon, sasabay ka ba o maghahabol ka? Ayan. Kasama ko ngayon ang aking co-host, ang taong hindi lang nagbabasa ng AI sa internet, kundi ayan, dinadala niya, no? Ayan, dinadala niya ito sa totoong buhay. Ngayon, live na live yan, nasa Dapitan siya ngayon. Dahil, syempre, Rizal Day nung December 30. At ito, dinadala niya rin sa sari-sari store, sa palengke, sa probinsya, sa mga taong walang time magbasa ng tech articles. Alright, Mac Florendo, mas kilala bilang Air Mac ng AI on the road. Pasok, Air Mac. Maraming salamat, Voice Master. Siyempre, kung ikaw ay maliit na negosyo, kung ikaw ay empleyado or guro or estudyante, or kung isa ka lang ordinaryong Pilipino na nagtataka kung saan man papunta ang mundo, para sa iyo ang usapan natin ngayon. Okay, simulan na natin sa katotohanan, no? Hindi opinion, hindi haka-haka, hindi chismis. Kasi ayon sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, ayan na, 14% lamang ang mga negosyante sa Pilipinas ang gumagamit ng artificial intelligence. At by the way, ginamit rin tayong parang reference point ng Philippine Institute for Development Studies para sa AI media. Tayo lang kasi ang AI radio program dito sa buong Pilipinas at maybe sa buong mundo. Ulitin ko ito ay para tumimo sa bawat 10 negosyo kasi isa lang ang gumagamit ng AI. Ngayon, itong mas nakakagulat. Mahigit 70% ng mga negosyo ay may computer at higit 81% ay may internet connection. So tanong, ano ba ang kulang? Hindi laptop, hindi wifi, hindi cellphone, no? Alam niyo kung anong kulang? Ang kulang, kahandaan. Tama ba, Air Mac? Alam mo, Voice Master, ramdam na ramdam ko yan sa kalsada. May mga tindahan na, syempre may computer, ginagamit nila, pero pang-encode lang. May mga internet, pero nanonood lang sila ng kung ano-anong video. Or mayroon naman silang mga social media pages, pero wala silang sistema. Hindi dahil sa ayaw ng Pilipino, hindi dahil sa walang alam ang Pilipino, kundi dahil walang nagturo kung paano gamitin ang AI bilang katuwang. At syempre hindi to kalaban. At mahalagang linawin natin yan, no? Hindi tamad ang Pilipino, hindi mahina ang Pilipino, hindi uli ang Pilipino. Ang kulang ay ang tamang impormasyon at tamang direksyon. Kasi kung hindi mo alam kung paano gamitin ang isang tool, kahit gaano pa ito kagaling, no? Wala ring kwenta yan. Alright? So,
Ano bang ginagawa ng gobyerno? Ngayon, linawin natin din ito, ano? Hindi totoo na tulog ang gobyerno pagdating sa AI. Kaya nga may AI talks na nasa gobyerno, no, na nandito tayo sa Radyo Pilipinas. Okay, halimbawa, ang Department of Science and Technology ay may mga programang tumatakbo na ngayon para tulungan ng mga MSMEs na gumamit ng AI. May pondo to, may training, may lokal na AI application. Ayun mismo sa DOST, may mga AI system na pwedeng kumausap sa Filipino, English o Taglish. Yan, no? May AI na pwedeng integrate sa government services. May AI na pwedeng gamitin sa sari-sari store at school management system. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging malaking kumpanya para gumamit ng AI. Tama ba, Mac? At alam mo, nakita ko yan mismo sa ground, no? May mga maliit na tindahan na gumagamit ng AI. Syempre, para malaman nila kung yung stocks nila, kung alin yung mabilis maubos, ano yung mabenta. At may school na gumagamit ng AI para ayusin yung records ng estudyante. I'm sure meron na mga gumagawa nun. At syempre yung LGU natin may gumagamit na para sa kanilang mga data. And hindi ito pang someday. Ito ay nangyayari na ngayon. At ito pa ha, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ay nagpapalawak ng internet connectivity. Yan, libo-libong free Wi-Fi sites na ang naitayo. Mga satellite internet sa mga liblib na lugar. Low orbit systems para maabot ang mga isla at bundok. Ibig sabihin, unti-unti nang nawawala ang dahilan na wala kaming signal. Ang tanong na lang, ano ang gagawin mo kapag meron na? Okay? So, ang totoong problema is digital readiness. Ito ang gusto kong ipaintindi, no? Ang problema ng Pilipinas sa AI ay hindi access. Ang problema ay digital readiness. Ibig sabihin, marunong ka bang mag-ayos ng data? Marunong ka bang magtanong sa AI? Marunong ka bang gumamit ng tool ng tama? Kasi kahit gaano kagaling ang AI, kung magulo ang data mo, magulo rin ang sagot. Voice Master, ito ang nakikita ko palagi. Gusto gumamit ng AI pero handwritten pa rin ang records. Gusto ng automation pero wala silang proseso. Gusto nila ng mabilis pero ayaw ayusin yung paano nila simulan. Gusto ng mabilis pero ayaw naman simulan. AI cannot fix chaos. AI only magnifies what you already have. Exactly. Kung maayos ka, mas bibilis ka. Kung magulo ka, mas bibilis ang gulo. Kaya ang unang hakbang sa AI ay hindi software. Kung hindi, disiplina. So bago tayo mag-break, gusto kong iwanan kayo ng isang malinaw na mensahe. Ang AI ay hindi pang mayaman, hindi pang foreigner, hindi pang bata lang, hindi pang teki lang. AI is a tool, parang calculator, parang cellphone, parang internet noon. Okay, di ba? Nung una may takot din, nung una may duda, nung una may pagtututol o pagtutol. Pero ngayon, hindi mo na kayang mabuhay nang wala ito. At sa kalsada, malinaw ang laban. Hindi kung sino ang pinakamatalino ang mananalo, kundi kung sino ang pinakahandang matuto. Alright, 2026 na, no? 2026 is not about replacing people. It's about empowering people. Kung negosyante ka, or kung empleyado ka, kung guro ka, kung estudyante ka, hindi mo kailangan maging expert ngayon. Kailangan mo lang magsimula. At ito ang AI Talks with the Voice Master kasama si Ermac ng AI on the Road. Pagbalik natin, no, papapasukin natin ng mas malalim na usapan, batas, ethics, trabaho, at kung paano maghanda sa paparating na AI future ng Pilipinas. Kung kayo ay kapapasok pa lang, kanina pinag-usapan natin ang realidad na 14.7% lang ng mga negosyo na sa Pilipinas ang gumagamit ng AI. Ngayon, papasok tayo sa mas sensitibong usapan. Hindi ito tungkol sa tools, hindi ito tungkol sa apps. Ito ay tungkol sa batas, ethics, at trabaho. Voice Master, ito na yung tanong na palaging lumalabas sa kalsada. Kuya, legal ba yan? Kuya, safe ba yan? Kuya, ang trabaho namin dyan. At dapat lang itanong yan. So para maintindihan ang sagot, kailangan nating maintindihan ang direksyon ng bansa. Ang Pilipinas ay may National AI Strategy Roadmap 2.0. So noong 2021, may version 1.0 tayo. Ang focus noon, ecosystem at competitiveness. Pero nagbago ang mundo. Pumasok ang generative AI, pumasok ang malalaking models,
pumasok ang mas malalim na panganib. Kaya kailangan ng update. Ibig sabihin, hindi lang tayo humahabol. Nag-a-adjust tayo. Tama, ayan no. Ang NAISR 2.0 ay may malinaw na direction or NICER. Una, innovation. Pangalawa, ethics and governance. Pangatlo, regulation. Pang-apat, workforce readiness. Hindi pwedeng puro galing. Kailangan may gabay. Ngayon, linawin natin ito, no? Yung ethics and data privacy. Kapag gumamit ka ng AI, hindi ibig sabihin pwede mo nang gawin lahat. May data ka ng tao, may impormasyon, may privacy. So, ang National Privacy Commission ay gumagawa na ng mga patakaran para sa AI. May data privacy at AI guidelines, may risk assessment guide. Ibig sabihin, kung negosyo ka, kung paaralan ka, kung LGU ka, hindi pwede ang bahala na. Mahalaga yan, Voice Master, kasi sa kalsada, may takot din na baka abusuhin ang AI. Baka gamitin sa panlilinlang, baka gamitin sa panakot, baka gamitin sa manipulation. Tama lang ang takot na yan, no? Kaya malinaw ang prinsipyo ng gobyerno. AI na hindi nananamantala, AI na hindi nanlilinlang, AI na hindi sumisira ng tiwala. Okay? So, AI na may konsensya. Ito ang pinakamabigat na tanong. Mawawalan ba ng trabaho o mawawala ba yung trabaho namin dahil sa AI? Ang sagot, syempre, depende. Hindi mawawala ang trabaho dahil sa AI. Mawawala ang trabaho dahil hindi ka marunong gumamit ng AI. Sa kalsada, malinaw yan. May mga trabaho na nabawasan. Pero meron ding mas maraming trabaho na nagbago. At yung marunong mag-adjust, sila yung umaangat. Kaya malinaw ang direksyon ng gobyerno upskilling, reskilling, training. Target na mag-train ng 10,000 AI-capable workers. Hindi para palitan ng mga Pilipino, kundi para palakasin ang Pilipino. At pumasok tayo sa edukasyon. Ang Department of Education ay gumagamit na ng AI para sa data. Mas mabilis ang proseso, mas maayos ang desisyon, mas kaunting oras sa papel. May mga system na para sa appointments, learner data at resource allocation. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, no? Ito yon. Ang AI ay parang kutsilyo. Pwedeng pangluto, pwedeng pangsulat. Nasa gumagamit ito. Kaya ang tanong ay hindi kung dapat bang pigilan ng AI. Ang tanong ay paano ito gagamitin ng tama. Sa kalsada, ang panalo ay yung may disiplina at yung may malasakit. At pag-uusapan natin ang hinaharap, no, yung AI-powered Philippines, AI sa negosyo, AI sa buhay, at kung paano ka makakapwesto ngayon pa lang. Kung kayo ay papasok pa lang, pag-usapan natin kung napag-usapan pala natin kanina ang realidad, ang batas, ang ethics at ang trabaho. Ngayon, pag-uusapan natin ang future o hinaharap. Hindi future na pelikula, hindi AI na parang kalaban ng tao, kundi AI na kasama ng Pilipino. Okay, kasama ko pa rin si Ermac ng AI on the Road. Voice Master, ito na yung oras na gusto ng tao marinig. Hindi na takot, hindi na problema, kundi direksyon. Mac, alam mo malinaw ang vision ng bansa. Ayon sa Department of Science and Technology, ang layunin ay isang AI-powered Philippines by 2028. Hindi lang ito tungkol sa apps. Ito ay tungkol sa infrastructure, workforce, innovation, data governance at deployment. Ibig sabihin, bawat ahensya may papel, bawat sektor may ambag, bawat Pilipino may lugar. AI na hindi lang para sa syudad, AI para sa probinsya, AI para sa isla, AI para sa bundok. At sa kalsada, nagsisimula na yan. May AI sa transport, may AI sa finance, may AI sa creative industry, at may AI sa energy at environment. Hindi lang tayo basta consumer. Tayo ay creators. Okay, pag-usapan natin ang negosyo. Ayon kasi sa estimate ng DTI, ang malawakang AI adoption ay maaari magdagdag ng 2.6 na trilyong piso kada taon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ulitin ko 2.6 na trilyon. Ibig sabihin, may pera sa AI, may oportunidad sa AI, may kinabukasan sa AI. Pero hindi ito automatic, no? Sa kalsada, malinaw ang laban. May mga negosyong naghihintay, may mga negosyong nag-experiment, at may mga negosyong gumagalaw na. At yung gumagalaw, sila yung nauuna.
At tandaan nyo ito, hindi ito kailangang i-automate lahat. Hindi mo kailangang baguhin lahat. Magsimula ka sa isang problema, isang proseso, o isang pain point. Doon ka magsimula. Ang AI ay future at hindi lang para sa negosyo. Ito ay para sa kabataan. Sa edukasyon, malinaw ang epekto nito. Mas maayos ang data, mas mabilis ang desisyon, mas kaunting oras sa paperwork, at mas maraming oras sa pagtuturo at paghubog ng tao. At ang tanong ngayon sa kabataan, hindi na anong course ang kukunin ko, kundi ano ang schools, kundi ano ang skills ang bukuin ko. Critical thinking, communication, creativity, ethics. AI can do tasks. Humans must do the meaning. Alright? So sa lahat ng teknolohiya, may tanong ng konsensya. Hindi lahat ng kayang gawin ay dapat gawin. Kaya mahalaga ang AI ethics. Kaya nga nandyan si Doc Ligot, di ba? AI na hindi nanlilinlang, AI na hindi nananamantala, at AI na hindi sumisira ng dignidad. Bilang Pilipino, may mahalaga tayong pinanghahawakan. Bayanihan, malasakit, at paggalang. Dalhin natin yan sa AI. Kasi kung mawawala ang tao sa gitna ng AI, wala ring saysay ang galing nito. Okay, bago tayo magtapos, gusto kong iwanan kayo ng isang malinaw na mensahe. 2026 is not just about speed, no? It is about direction. Hindi kailangan ikaw ang pinakamabilis. Kailangan alam mo kung saan ka papunta. Hindi kailangan alam mo lahat. Kailangan handa kang matuto. Artificial intelligence is not here to replace your humanity. It is here to amplify it. Kung negosyante ka, kung empleyado ka, kung guro ka, kung estudyante ka, kung Pilipino ka, may lugar ka sa AI future na ito. At sa kalsada, ang tanong palagi, handa ka na bang gumalaw? Alright, ito ang AI Talks with the Voice Master, kasama si AI Mac ng AI on the Road. Okay. Isang mensahe, isang kinabukasan, isang oras. AI para sa Pilipino, AI na may puso, AI na may direksyon. Alright? Pabuhay ang AI-powered Pilipinas. See you later. Bang! Narito na ang AI 101, ang unang hakbang sa mundo ng artificial intelligence. AI 101 tayo. Simple, klaro, walang takot-takot. Naalala nyo nung sabi nila parang Thanos daw ang AI? Isang snap lang, wala na lahat ng trabaho. Paulit-ulit nating narinig yan. At habang papasok ang bagong taon, bumabalik na naman ang babala. Mula ito kay Geoffrey Hinton, ang tinatawag na Godfather of AI. Si Hinton ang isa sa mga utak sa likod ng artificial neural networks. Siya ang tumulong bumuo ng isip ng AI. Kaya kapag siya ang nagsalita, dapat pakinggan. Sabi niya, nagsisimula pa lang ito. Pagpasok ng 2026, mas maraming trabaho ang mawawala dahil sa AI. Hindi bigla ang bagsak, kundi tuloy-tuloy na pag-alis ng ilang roles. Ayon sa kanya, sobrang galing na ng AI ngayon at mas gagaling pa. Kaya nitong palitan ang trabaho sa call centers, clerical work, at customer support. At sa susunod na taon, marami pa raw ang susunod. Bakit? Dahil may nangyayaring massive capability leaps, hindi lang mga maliit na improvement, kundi malalaking talon sa kakayahan. Halimbawa, ngayon may AI na kayang tapusin ang 60-minute software tasks. Sabi ni Hinton, very soon, kaya na nitong hawakan ang buong projects. Isipin mo, dati kailangan mo ng 10 engineers, baka doon na lang bukas para same output. Kaya medyo mabigat ang prediction niya. Hindi rin haka-haka lang ang sinasabi ng iba. Tingnan ang 2025, pumasok na talaga ang AI sa workforce. Nagbawas ang Amazon ng tens of thousands. Nag-adjust din ang Microsoft, Salesforce, IBM. May mga HR tasks na hinayaan na sa AI. Noong October, umabot sa pinakamataas na level ang AI-linked layoffs. Globalmente, tinatayang 14% ng workers ang naapektuhan, nawalan ng trabaho o napilitang mag-shift ng career.
14% tunog maliit. Pero sa totoong bilang mga 375 million workers yan. Hindi lahat tuluyang nawalan. Pero estimates nagsasabing 4 to 5 million jobs ang talagang nawala. Sa US, humigit kumulang 1.9 million jobs ang nawala. Sa China, mga 1.2 million. Sa India, mga 650,000 IT service jobs. Pinagsama, nasa paligid ng 5 million. Pero hindi puro doom and gloom. May mga kumpanyang nagkamali rin. Halimbawa, ang Swedish fintech na Klarna, nagtanggal ng 700 employees para palitan ng AI. Tapos na-realize nilang hindi pala sapat. Nag-hire ulit sila ng tao. Dagdag pa rito, maraming AI projects ang hindi nagtagumpay. Hanggang 95% ng generative AI pilot projects ang pumalpak. 5% lang ang gumana. At karamihan sa mga yon, hindi pa kumikita. Ano ang ibig sabihin nito? Mixed bag. Oo, may mga trabahong nawala at may disruption. Pero hindi rin unstoppable ang AI. May mga bagay na mahirap palitan. Empathy, malalim na human judgment, napakataas na level ng technical intuition, at tunay na artistic taste. Halimbawa, makikitaan agad ng kakaiba ang artwork na may 6 na daliri. Pero maging totoo tayo. May mga trabahong talagang nasa panganib. Call center agents, basic IT support, at iba pang repetitive tasks. Sa dulo ng 2026, posibleng 75 million jobs ang ma-replace o ma-displace ng AI. Malaki yan. Sa flip side, posibleng 133 million new jobs din ang malikha. Ang catch, iba na ang skills na kailangan. Kaya ito ang takeaway sa AI 101. Ang AI hindi meteor na biglang babagsak at tapos na ang lahat. Para itong tide, unti-unting tumataas ang tubig. May oras ka para mag-prepare. Una, mag-upskill. Hindi optional. Survival skill na to. Pangalawa, mag-build ng second layer of skills. Mga bagay na hindi madaling kopyahin ng AI. Pangatlo, matutong makipagtrabaho sa AI. Hindi laban, kundi kasama. Hindi ka tatakbuhan ng kinabukasan kung handa ka. Ang totoong panganib ay hindi AI, kundi ang manatiling pareho habang nagbabago ang mundo. AI 101 pa lang to, at nagsisimula pa lang ang kwento. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Talks with the Voice Master! Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Magandang araw Pilipinas at sa lahat ng mga ka-AI, authentic innovators. Ito ang Balitang AI. Balitang hindi lang nagsasabi kung ano ang bago, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga. Ngayong edisyon, hindi iisang imbensyon ang tatalakayin natin. Haharapin natin ang magkakasabay na pagbabago na darating pagsapit ng 2026. Teknolohiyang hindi na lang pang future, kundi papasok na sa ating araw-araw. Tama ka, Ira. Hindi isang biglaang pangyayari ang 2026. Serye ito ng magkakabit-kabit na pagbabago. Mula AI na kayang magdesisyon, hanggang robot na magiging kasama sa trabaho,
at digital identity na magpapatunay kung alin ang totoo. Sabay-sabay itong darating. Kaya sa edisyong ito ng Balitang AI, himayin natin ang 20 tech trends na inaasahang mangunguna sa 2026, hindi para takutin, kundi para maghanda. Ika-20, Agentic AI ay hindi na simpleng chatbot na naghihintay ng utos. Kayang magplano, mag-adjust at kumilos ng mag-isa ang mga Agentic AI. Sa 2026, gagamitin ito sa logistics, healthcare at finance. Hindi nito papalitan ng tao. Kukunin nito ang magulong at paulit-ulit na gawain na madalas wala na tayong oras gawin. Ika-11, bioprinting at quantum computing. Papapasok na ang bioprinting sa clinical trials para sa 3D printed tissues at balat. Kasabay nito, sisimula ng quantum computing ang paglutas sa mga problemang lampas sa abot ng klasikong computer. Ika-18, AI-driven energy system. Habang lumalakas ang AI, tumataas din ang kinakailangang enerhiya. Kaya AI rin ang gagamitin para mag-optimize ng konsumo, mag-predict ng demand, at mag-manage ng renewables. AI na ang nag-aalaga ng mismong AI infrastructure upang maging mas epesyente. Ika-17, physical AI. Hindi na paulit-ulit lang ang galaw ng mga robot. Makakakita tayo ng mga robot na nagfo-fold ng damit, nag-aalaga ng matatanda at self-driving tractor sa bukid. Bahagi na ng normal na operasyon. Ika-16, synthetic biology plus AI. Kapag pinagsama ang biology at AI, bumibilis ang pagtuklas. Mas mabilis ang development ng gamot, enzymes, at bagong materyales. AI ang nagiging katalista ng buhay mismo. Ika-15, sovereign AI. Maraming bansa ang nagtatayo ng sariling AI models para kontrolin ang data at digital infrastructure. Ang AI ay nagiging usaping pambansa at geopolitikal. Ika-14, extended reality o XR. Hindi na lang laro ang AR at VR. Papasok na sa classrooms, training at retail. Hindi ito pagtakas sa realidad, kundi pagsasanib ng digital at pisikal na mundo. Ika-13, AI-powered autonomous robots. Lumalabas na ang robots mula sa controlled environments. Makikita na sila sa kalsada, warehouses at restaurants. Mas maayos ang galaw at mas matalino ang desisyon. Ika-12, smart infrastructure at IoT 2.0. Hindi na lang smart gadgets ang usapan. Smart environments na, mga lungsod na kayang mag-adjust sa traffic, polusyon at enerhiya ng real time. Ika-11, AI native infrastructure, tahimik pero kritikal. Binabago ang data centers para talagang pang-AI ang disenyo. Ito ang gulugod ng AI revolution. Ika-10, cobots at polyfunctional robots. Mga robot nakatrabaho ng tao, hindi kapalit. Mas flexible, mas ligtas, at kayang gumanap ng iba't ibang gawain kasabay ng tao. Ika-9, privacy first AI. Marami ng AI ang tatakbo diretso sa device. Mas kaunting data ang lalabas sa cloud, kaya mas kontrolado ang privacy at sensitivity ng impormasyon. Ika-8, vertical AI. Ay agents, hindi general purpose AI ang uso, kundi espesyalisadong mga agent para sa medical, legal, finance at logistics. Mas mabilis at mas maaasahan sa partikular na trabaho. Ika-7, AI sa everyday tools. Tahimik na pumapasok ang AI sa araw-araw na apps. Hindi na extra feature, bahagi na ng workflow at mga tool na ginagamit natin. Ika-6, brain-computer interfaces o BCI. Direktang koneksyon ng utak at computer. Mula rehabilitasyon at communication hanggang gaming, isip ang nagiging interface. Ika-5, AI native operating systems. Binabago ang mismong operating system. Natural na pakikipag-usap ang sentro at inuuna ang workflows kaysa magkakahiwalay na apps. Ika-4, hybrid IT at cloud repatriation. Hindi lahat dapat nasa cloud.
Maraming kumpanya ang bumabalik sa hybrid systems para mas kontrolado at mas secure ang data. Ikatlo, AI-powered end-to-end workflows. Hindi na pa isa-isang task ang ina-automate. Buong workflow ang pinapatakbo ng AI. Mas mabilis, mas mura, at mas epesyente. Ikalawa, edge computing at 6G mas malapit ang processing. Mas responsive ang mundo. Edge computing kasama ng unang 6G trials ang magpapalakas ng real-time systems. Una, digital identity at decentralized trust. Habang dumarami ang AI-generated content, lalong mahalaga ang katotohanan. Digital identity ang magiging pundasyon ng tiwala sa 2026. Sa mundo ng synthetic content, tiwala ang tunay na yaman. Mga ka-AI, malinaw na ang larawan. Ang 2026, hindi na tanong kung darating ang pagbabago. Ang tanong, handa ka ba? Hindi mo kailangang maging programmer, pero kailangan mong umunawa. Dahil sa panahon ng AI, ang hindi handa ang siyang mapag-iiwanan. Sa panahon ng automation, ang may kaalaman ang may direksyon. Kung gusto ninyong manatiling updated, empowered, at AI literate, tuloy lang ang ating kwentuhan dito sa Balitang AI. Sundan nyo kami sa AI Talks with the Voice Master. The Voice Master on YouTube at Facebook at Pocholo Gonzales sa Instagram. Ito ang Balitang AI, ang boses ng hinaharap. Ngayon, huwag bibitaw dahil kung mabilis ang AI, mas mabilis dapat ang Pilipino. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Eto na ang AI on the road ni Mac Florendo. Hello, great day. Nandito tayo ngayon sa Dapitan, sa Rizal Shrine. Bibisitahin natin si Jose Rizal. First time ko dito sa Rizal Shrine sa Dapitan, kaya explore natin to. Alam mo ba, si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay ipinatapon sa Dapitan mula 1892 hanggang 1896. Layunin sana ng mga Kastila na patahimikin siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Habang nasa Dapitan, mas lalo siyang naging kapaki-pakinabang sa bayan. Nagturo siya ng mga bata ng libre. Nagpagaling ng mga may sakit bilang doktor. Nagsaliksik bilang scientist. At may mga hayop at halaman pang ipinangalan sa kanya. Nagdisenyo siya ng water system para sa komunidad at namuhay ng simple. Nagsasaka, nangingisda at tumutulong sa mga tao. Dito rin niya nakilala at minahal si Josephine Bracken habang tahimik na tinatanggap ang posibilidad ng kanyang kapalaran. Ang pagpapatapon ay hindi naging katapusan ni Rizal. Sa halip, pinatunayan niyang ang tunay na bayani ay naglilingkod. Kahit malayo, kahit limitado, kahit walang palakpak. Isang aral na hanggang ngayon ay napaka-importante pa din. Nandito tayo ngayon sa Dapitan, kung saan itinapon si Dr. Jose Rizal. At nakaka-inspire kasi kahit na exiled siya dito, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang nabuo. Nakagawa siya ng kanyang clinic, paralan, dormitoryo, parang nakagawa siya ng kanyang sariling sanctuary. Ang galing. Siguro dyan din naligo si Rizal. Meron siyang ilog dito. Alam mo, nakaka-inspire si Rizal. Alam ko maraming hindi na nakaka-appreciate. Kasi syempre ilang taon na yung dumaan. Pero grabe yung kanyang contribution. Kung wala siya, wala tayong mga Pilipino. Hindi tayo tatawaging Pilipino. At recently lang din ako
nagbigay ng appreciation at admiration kay Rizal. Dahil sa ating mentor na si Voice Master. Kaya tayo andito ngayon. Ganda. Ilang taon kaya si Rizal nung nandito siya, nung itinapon siya. Kaya ako nasa 30s na ako, 30 na. At grabe yung kanyang nagawa, no? And imagine, wala pang technology nun. Eh ngayon marami ng technology. Mas nakaka-inspire na gumawa ng makabuluhang bagay. Buntag. So hindi ko alam kung nagawa na tong bridge na to sa time ni Rizal. Siguro hindi pa. Pero ang ganda na meron to. Ang ganda. Feeling ko ang daming nasa utak ni Rizal nung time na nandito siya. Pero kailangan niya pa rin mag-adjust sa environment niya. Kailangan gumawa pa rin siya ng makabuluhang bagay. Mga dakilang bagay. Puno ng greatness at excellence. Talagang nakaka-inspire. So kanina, pinuntahan natin yung mga dormitoryo at clinic ni Rizal. At ngayon, pupuntahan natin yung iba pang mga nagawa niya. So syempre, humingi siya ng mga tulong sa kanyang mga kaibigan, no? Nagpadala siya ng mga gamit dito sa dapitan para magawa niya lahat ng ito. Sarap ng hangin dito. And alam ko, nagtanim din si Rizal ng maraming mga puno at halaman. Replica of the house constructed in Talisay by Rizal. He lived here from 1893 to 1896. So 3 years. This is the residence house. This is the main residence of Jose Rizal. So, pasok tayo. Yan ang aso ni Rizal. Let's go inside. Welcome. So, there's some chairs. Si Josephine. Ito yung kama ni Rizal. Ang aparador ni Rizal. This is the view from behind, sa likod. May ilang bagong kaibigan din akong nakilala at tinanong ko sila tungkol sa bagong teknolohiya. Kung ano man ang opinyon nila dito. Sige, salamat. Makutan ako sa imong ngalan. Carlos ko. Carlos Bakaling Makaraya. Niabot na ang AI. Kabalo ka ng AI, bagong teknolohiya. Oo, so AI. AI, artificial intelligence na siya. Na nakadungog na baka na. Wala pa. Kuha na siya. Bagong teknolohiya nga nakahibalo sa tanan. Okay, based on data man siya. Oo, dili So, na problema. Dili siya problema. Dili problema. Ang problema diha na inigabot sa espiritu o sa kamaturang nga mao na sa ng mga butang kung dili siya makaila. Oo. Ha? Yang nakanindot kay ang AI nakailab ya Rizal. Oo. Diyos. Oo kana. Mas tao pa siya sa tao. So dili siya problema. Oo nga. Dili kay ang atong mga Pilipinong magkaigsunan. Dili kay tao lang dunay usad rin nga di kay tao lang siya. Oo, di siya tao. Kung dili naa siyang sulod ang espiritu nga mao ang Allah, mao ang Dios sa tanang mga gila nga nangalagad og Ginoo nga lawas. Wow, na-miss ko sa Pilipino. imong tubag. Pilipino. Na-miss ko sa imong Oh, tubag. Pilipino. Kaya ang teknolohiya or AI, dili man siya ingon nga sayop. Oh, Kaysa tinuod siya mismo mo ilam ang gani. mila. Kung naintindihan nyo yung usapan namin dito, comment na lang kayo kung ano ang mga opinyon nyo dito. Okay, sige. Dagang salamat. Ayo. Merry Christmas. Happy New Year. Okay. Nakausap ko rin ang curator dito sa museo ni Jose Rizal sa Dapitan at tinanong ko siya tungkol sa bagong teknolohiya para makilala pa si Jose Rizal. Modern technology yung dako kaya nang ikatabang kay kanang na labi na sa mga bagong tubo even kanang na mga nanaedad
pero wala lang sa buot nga naday tayo national hero nga na-excel diri sa dapitan. Dayon wala sila kabalo, ultimo gani sa man ini na yung mga pictures sa una nga kanang na ang makakuan nga sa man ni sila buhi pa ni ay kana ba mga question nga unnecessary kay history na ba yan ni dinhi, so buhi pa ba kuno or patay na ana nga. So using modern technology, mga media aron nga AI ako kay nagikatabang kay mo adapt man sa tanang kuan all forms of kanang ages, stages of life, no? Gikan sa gagmay, bata pa. So hangtod nga kanang na maidara na. Ultimo mga youth karon wala lang sa buon. Oo. Dayon wa gid sila interest bahin ani. So karon in the future using in the future using AI, at least mapukaw ila ang kuan panumduman nga labi na ka namo diri mga dapitanon nga diri gi-exile si Rizal sa dapitan. We are lucky nga kanang naang diri di ay gipili sa Governor General ni Eulogio Dispohol nga i-exile si Rizal, place of his exile kay tahimong na inila ang dapitan. Tahimong gani kining city, pero as you can see there are no mga high-rising buildings, di ba? Pero with him nga na-exile diri nahimong city, Shrine City of the Philippines pa yun. So thankful at least diri sa dapitan mahinay-hinay og impart sa mga kabatanunan ang iyang life, ang iyang mga ideas, mga teachings nga iyang gustong ipaabot sa mga kabataan na ato pong i-instill sa atong kaugalingon. Live as which Filipinos. is very relevant gihapon. Very relevant kaayo. Pukon nga inana kay labi na lang mo diri sa kuan kining ni ang usingan ani museum ng Rizal dapitan. Ako lang wala ko museum guide. So na ako yung mga kauban utility workers, na ay mga kuan security personnel. Ayun na ako ko museum technician, kamera. So may gani kay na ako yung mga kanang estudyante kanang kuan diha kanang naang sa mga volunteers nga natabang panglimpyo. Naapod tay mga kanang naang singan ani mga tour guides bitaw nga freelancers. So kana nakatabang pud na sila nako kay even though na ay magpa kuan kining ang magpabook day off nako. Anhaon ko mangyud na bisan akong day off. So with the use of that technology nako kay nang ikatabang. Then dili na ko magkabuang o entertain sa bisita at the same time magkuan ko sa mga reports. Labi na at that ora-orada ipa-submit na nya dili kay kukuan ang computer kay ever since akong pag-eskwela wala ko anang computer, napugos na lang yung ko ana. So hopefully technology nga bago pero sayon gamiton at the same time dili pod mahal. Unlike ka naanaon tabi dihay kuan ako gitong ipanghidambog yun sa mga bisita na ang bidiri hologram. Sus pagkaguba ako wala na ikuan maintenance. So hopefully soon na ibago. Malawing Ginoo. Buligan pud mo sa inyo ang kuan inyong purpose nga puhon mo na inyong ikatabang diri sa museum. Para magbalik-balik ang mga tao. Sa inyong pilot testing diri nga kuan inana. Sige. Basin puhon ang opisina pod. Napod sila yung mga ideas, panglantaw in the future. Hindi po ila pong appeal dito sa ubang mga museums. Yes. Kay history museums bang guding amoa. Tinood. O sige, dagang salamat. Sir, thank you kaayo nga naabot mo na rin. First time ko sa Rizal Shrine sa Dapitan. At ang dami kong na-realize at natutunan
Mula sa mga nakita ko, sa mga kwento ng mga taong nakilala ko, at sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan natin. Ang history ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Dito tayo natututo kung sino tayo, bakit tayo nandito, at ano ang dapat nating gawin bilang mga Pilipino. Sana mas marami pang maging interesado sa kasaysayan ng Pilipinas. At sana gamit ang bagong teknolohiya, mas maintindihan natin ang mga aral nito para mas alam natin ang gagawin para sa kinabukasan natin. Ang nakaraan ang guro, ang teknolohiya ang kasangkapan. Tayo ang gagawa ng susunod na kabanata. Ako si Mac Florendo. Samahan niyo ulit ako sa susunod na destination natin at matuto tayo ng bago sa AI on the road. To call out AI haters and bashers who secretly use i-posing diba kasi unity paganda na sila. 50 sila. Ito na ang oras. Mamengay ang paligid, puro puna at duda. Takot sa pagbabago kaya galit ang dila. Sabi nila delikado, sabi nila kalaban, pero gabi-gabi rin nilang gamit ang kinabukasan. Ayaw daw sa pero gamit araw-araw. Pag may tanong sa buhay, biglang tahimik ang galit nila. Sa feed puro reklamo, sa likod puro hingi. Galit sa salamin pero gustong makinabang din. Hindi ako robot, hindi rin ako bulag. Alam ko ang hangganan, alam ko ang dapat. Kung takot ka sa bukas, wag mo akong hilahin. Hindi kasalanan ng matutong sumabay sa hangin. Hawak ang bukas, hindi ako natitinag. Hindi ako papayag na manatiling bihag ng takot at ingay. Kung ayaw mo sa AA, karatan mo yan, pero wag kang mang-bash kung lihim mo rin naman siyang kaagapay. Hawak ang bukas, malinaw ang ibigsyon. Hindi ka mawala kung matututo kang kumilos. Ang mundo ay umuusad, ayaw man o gusto. Sa ito natil sa sasabay ka ba o manonood ka na lang ulit? Sabi nila pandaraya, sabi nila panlilin lang, pero copy-paste na nun, bakit walang umangal? Kalkulator tinanggap, internet sinamba. Ngayon pag-aina ang usapan, biglang banalang dila. Hindi ka inaagawan, hindi ka pinapalitan. Kung may halaga ka talaga, lalabas at lalabas. Yan ang problema, hindi ang tool, kundi ang ego. Ayaw mag-aral pero gusto palaging hero. Kung ayaw mong gumamit, choice mo yan, pero wag mong pigilan ng gustong lumaban. Hindi ako mas mababa dahil may kasamang makina. Mas mahina lang ang umaasa sa galit kaysa sa talino. Hawak ang bukas, hindi ako natitinag. Hindi ako papayag na talunin ang sariling ingay. Kung ayaw mo sa AA, respetado ka, pero wag kang plastic na sa likod nito umaasa. Hawak ang bukas, malinaw ang direksyon. Hindi ka mawala kung may laman ang ambisyon. Ang mundo ay umuusad, walang pause button. Say 20 di ba sa ito na ang panahon. Hindi ka tatalino sa kakahusga, hindi ka lalakas sa kakapuna. Kung galit ka sa AA, pero gamit mo rin para kang tumatanggi sa pagkain, pero ikaw rin ang kumakain. Hindi ito digmaan ng tao at makina, ito'y laban ng isip na bukas at isip na sarado na. Kung galit ka sa salamin, wag mong basagin, baka sarili mo lang ang ayaw mong harapin. Hawak ang bukas, buo ang loob ko. Hindi ako hihingi ng permiso para mangarap at matuto. Kung ayaw mo sa AA, sa iyo kang landas mo, pero wag mong yura ka ng gusto mong masenso. Hawak ang bukas, ito ang panahon. Hindi ka huli kung magsisimula ka ngayon. Ang tanong hindi kung may AA o wala. Ang tanong, handa ka bang maging totoo sa sarili mo na? Ay o wala, sa sarili mo na. Tao ng gising, tao ng galaw, tao ng pagpili. Hindi takot, hindi ingay, kundi tapaw. Hawak ang oras, hawak ang oras, hawak ang oras. Alright, at dyan po nagtatapos ang ating isang oras ng paglalakbay dito sa AI Talks with the Voice Master. Isang oras ng pag-unawa, isang oras na pagharap sa katotohanan, isang oras ng paghahanda para sa kinabukasan. At kung may isang bagay kayong dapat tandaan pagkatapos ng episode na ito, sana ito yon. Ang artificial intelligence ay hindi kalaban ng Pilipino. Ito ay kasangkapan ng Pilipino. Hindi nito pinapalitan ang ating sipag, hindi nito binubura ang ating talino, hindi nito kayang kopyahin ang ating puso, kultura at malasakit. 2026 is not the year na dapat tayong matakot. Ito ang taon na dapat tayong maging handa. Handang matuto, handang mag-adjust, handang umangat. At kung ikaw ay may maliit na negosyo, magsimula ka kahit maliit. Kung ikaw ay empleyado, simulan mong buuin ang bagong skills. At kung ikaw ay guro,
ikaw ang susi sa tamang paggamit ng AI. Kung ikaw ay estudyante, ang advantage mo ay hindi talino lang, kundi pagiging bukas sa pagbabago. Mac? At sa kalsada, ang tanong palagi, handa ka na bang gumalaw? Handa ka na bang magbago at mag-adjust? Great day! Mabuhay ang bagong taon, mabuhay ang AI-powered Pilipinas. Okay, at tandaan ninyo ito. This is 2026 dito sa AI Talks with the Voice Master. Mas marami pa kaming inihandang great AI news para sa inyo. Hindi lang balita, kundi paliwanag. Hindi lang announcement, kundi direksyon. AI news na may konteksto, AI news na may puso, AI news na para sa ordinaryong Pilipino. At kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, makinig kayo sa AI Talks with the Voice Master sa Spotify. I-follow nyo kami, i-save ang episodes at i-share sa mga kaibigan nyo na kailangan makarinig ng ganitong usapan. Alright? Makipag-ugnayan din kayo sa amin sa social media. Okay, visit our social media. Hanapin nyo lang ang AI Talks with the Voice Master at The Voice Master sa Facebook, YouTube, at iba pang mga platforms. Doon natin ipagpapatuloy ang usapan, no? Mas mahaba, mas malalim, at mas personal. Alright, ako po ang inyong Voice Master. Kasama ko si Mac ng AI on the Road. AI para sa Pilipino, AI na may puso, mabuhay ang AI-powered Pilipinas. Ito ang AI Talks with the Voice Master, kung saan ang AI ay hindi panakot, kundi sandata ng kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Great day, mabuhay ang mga Pilipino, at ihanda natin ang sarili natin dahil ang pinakamagandang AI stories ng 2026 ay dito nagsisimula sa AI Talks with the Voice Master. See you next week. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. AI para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master. Hey, ay para sa masa, ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas.